the Lord. Take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to worship you. Make this song be personal to you. Long to bring my life and offering. Jesus, you're the only
between my Lord and me. Lord, I lift you, honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher and take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. We lift you up, Jesus, for you are greater, you are stronger, you are higher, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. And I have sung all the songs of your love and what it's sung. And I have prayed
is knowing that I am yours. All that I am, I'm praising your name. Let this be our prayer this morning, oh church. To live in your place, mercy surround me, grace overwhelm me. My weakness, Lord, yeah, to stand. All that I am, I'm praising your name. And all I desire to live in your way. And mercy surround me, grace overwhelm me. My weakness, Lord, yeah, to stand. Greater are you over the worst of things. Oh, we lift you up, Lord. In every soul, now all that I am is yours. Stronger are you. You carry me in your embrace. I'm changing through all of my days. And where you are is knowing that I am your greater. Greater are you, yes, Lord, over the worst of things. Under your we surrender it all to you, Lord. Yes, oh God. And grace overwhelm me in my weakness, Lord. Help me to stand. All that I am, all that I am, I'm praising your name. And as we sing this song, we are declaring the goodness, the faithfulness of God. Yes. The plan of God for our lives is good, pleasing, and perfect. Come on, let's sing it out. All I desire to live in your Isipin mo na sinasabi mo yan kay Lord. Every lyrics of that song. All that I am. All that I am, I'm praising your name. And all I desire to live in your place. Let mercy surround me and grace overwhelm me. In my weakness, Lord, help me to stand.
Lord, salamat, O God, for the open heaven. We continuously praise your name, worshiping your name, O God. Yes, you are worthy. Lord, right now we surrender it all to you. Even our plans. Kasi mas the best yung plano mo, God. Sabi mo nga, your plan is good, pleasing and perfect, O God. Lord, allow us na mahalakaran, Lord, yung istorya ng buhay namin na isinulat mo na, O God. And Lord, kung sa current situation namin ngayon, nalilihis kami dun sa storya na isinulat mo na, Lord, direct us, O God. Correct us, Lord. So that, O God, ma-reach namin yung level na buhay, O God, na pinlano mo na pinrepair mo na sa amin, O God. Lord, salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. You know even the desire of our hearts, Lord. Yung desire ng mga tao na nandito, nakasama kong nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Lord, alam mo, Panginoon, yung desire ng puso nila. Let it be done, Lord, according to your will, O God. And so right now, Lord, patuloy kaming naniniwala that there is power in declaration. So right now, God, we declare life. We declare healing. Come on, church. We declare blessing. Favor flows. Oh, God. Lord, we declare your provision. Oh, God, oh, God, oh, God. Thank you, Jesus. Lord, we declare peace. We declare freedom from every bandages of the enemy. Lord, salamat, for we are no longer slaves. We declare breakthrough, we declare breakout, Lord, in Jesus' name. Lord, we declare that we are a victor and not a victim. Oh God, we declare that we are rich, that we are prosperous, Lord. Bless the works of our hands, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Manifest in our lives, oh God. Shout the name of Jesus at the count of 3. 1, 2, 3. Jesus! The King of Kings and the Lord of Lords! Woo! Thank you, God! And all the time, He is good. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Sige po, we can all be seated. Palakpakan po natin si Lord.
Come on, let us give the best clap offering sa Lord. Thank you, Lord. Short exhortation lamang po tayo ngayon for our tithes and offering. So dadako po tayo ngayon sa pagbibigay natin as we continue to worship the Lord, no? So ito po yung sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Let me repeat it, no? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay. Dalangin ko, Lord, na ang bawat isa po sa amin ay masayang magbibigay ngayon, this morning, Panginoon. Hindi napipilitan, walang second guessing, Panginoon, hindi naghahatubili. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, pagpalain mo, tanggapin mo ito pong mga kaloob na ito, God. We give you all the highest praise, Lord Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ang hina naman. Magandang umaga sa ating lahat. Are you ready for the Word of God? Okay. Prepared ba tayo na tanggapin ang mga salita ng Diyos? Biglang humina. Tinagalog ko lang. Okay. So, sabihin mo sa katabi mo, o high five mo yung katabi mo. Bawal daw yung beso-beso eh. Okay. So, ayan. So, batiin natin sila. Masaya ko na narito ka. Ayan. Okay. Talaga bang masaya kayo? Okay. So, praise God. At tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Even in the worst of pain, nandiyan ang Panginoon. So, He is restoring us. God is restoring me. And naniniwala po ako na patuloy nga na napakahalaga na talagang magtiwala tayo sa Panginoon. So alam niyo po, okay, so may salita ngayon na parang very strange word na, and wala na yata tayong masasabi na mayroon talaga nito. Okay? So, wala sigurong tao na makakapag-claim ng salita na ito sa kanyang buhay. Although, sasabihin natin na for many times ay ganito siya, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Maging tao, maging bagay, okay, ay tawag dito, hindi natin kuminsan magamit ang salita na ito. And what is that word? Alam niyo po, yung salitang yan ay yung salitang trust. Okay. So the word trust ay talagang very strange na sa panahon na ito. At dahil sa kawalan ng tiwala, even yung mag-asawa na nagmahalan, di po ba? Nawawala ng tiwala sa isa't isa. At hindi rin po tayo makapagtiwala kahit po sa sasakyan natin, di ba? Kahit sabihin mong bago yan, may pagkakataon na yan ay bigla na lang masisira. At ang masaklap pa pagka tayo ay nasa gitna ng daan, ng alanganin, tsaka pa mangyayari yon. Di po ba? So, minsan yung tao na kausap mo, akala mo ay napagkakatiwalaan at pagkakatiwalaan o wini-win yung trust mo, yung pala lolokohin ka lang. Who has experienced that? Okay. So, kung titingnan kasi natin, ang meaning po ng trust is reliance, assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. It happens to me, kaya very careful po tayo sa maraming mga
lalo na sa mga online na tawag natin, buying, using your debit card, using your credit card, okay, or kaya naman ay kahit po sa mga cellphones, ano, yung mga tawag doon, warning din ng Smart at saka Globe, ano, maging smarter daw tayo sa mga scammers. Okay? So, bakit po? One time, habang nandiyan po ako nagpapahinga, may tumawag sa akin and ang bilis niyang magsalita, no? And sabi niya, ay nahanap po niya ako. Sabi ko, speaking, sabi niya, walang praise God. Okay. Sabi niya, kayo po ay, yung pong inyong credit card na luma ay binlock na namin at pinalitan po namin ng bago, mayroong siyang all safe featured, parang gano'n, ano? Na talagang hindi po siya pwedeng nakawan, hindi po siya pwedeng buksan ng sino paman. At bukas po ng umaga, between 10 to 11, ay di-deliver po dyan sa inyo ng LBC. Kaya po huwag kayong aalis. Yan po ang sabi sa akin, ano? So, and then sabi niya, yung pong inyong mga points ay kinonvert na rin po namin into e-gifts. Ang sabi niya that you can buy online, that you can buy anywhere in SM, ano? At i-honor po yan kahit sa supermarket, kahit sa department store, i-honor po yung ano na yan. And your e-gifts is more than 2,000. So on and so forth. And then maya-maya po, kinukuha na niya yung tag dito, yung due date. You know? And then, after na, naibigay ko naman po yung due date. And then sabi niya, pwede pong makuha yung number. Teka muna, sabi ko, ibig mo sabihin, kukunin mo lahat ng details ng credit card ko. Opo, sabi niya. Sabi ko, sandali lang, titingnan ko yung mga text akin ng bangko. And then, nung mag-usap po kami uli, sabi niya, I cannot give you all the details kasi scammer kayo. Hindi po, para mapatunayan ninyong hindi ako scammer, ito po yung pangalan ko, ito po yung ID number ko. Ano, so, he was trying to win my trust. Hello? So, kaya po makita natin ngayon, even tayo, kaya ko po nasabi na wala pong totoong mapagkakatiwalaan na ngayon, hindi dahil sa scammer kayo. Kung hindi, may mga salita po tayo na hindi natin talaga natutupad. Di po ba? Minsan, pangako yan sa anak, pangako yan sa kaibigan, sa asawa, o sa kanino pa man. At kuminsan nga, hindi lang kuminsan, kundi madalas, yung pangako natin o yung tiwala natin sa Panginoon nawawala. Di po ba? Kaya meron tinatawag na nagbabackslide, tumatalikod sa Panginoon kasi nawawala na yung tiwala sa Diyos. Meron lamang pong isang pagkakatiwalaan o persona na mapagkakatiwalaan po natin. At yun po ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, yun po yung importante ngayon na makita natin. Dahil ang Panginoon lamang po ang mapagtitiwalaan natin o mapagkakatiwalaan natin sa lahat ng pagkakataon at hindi po kailanman siya bibigo. At lahat po ng kanyang salita, lahat ng kanyang pangako ay kaya po niyang tuparin, kaya po niyang gawin sa bawat isa sa atin. Kaya po ngayon, bagamat very strange na po itong salitang ito, noong medyo bata pa ako, marami pang mapagkakatiwalaan eh. Pero ngayon talaga, pag tinignan mo yung tao, parang hindi na mapagkakatiwalaan, di ba? Kung minsan talagang kilala mo pa, pero pala is lulukuhin ka lang. And sometimes it is because of money. And sometimes it is because of property tulad ng lupa. Lalo na ngayon may nagpapatayan because of lupa. Kaya nga po, meron pa rin tayong mapagkakatiwalaan at yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sa ating mga buhay, napakaganda pong makita, maunawaan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay
talagang mapagkakatiwalaan po natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kanyang pangako. Yan po kasi nakasulat sa Hebrews chapter 3 verse 18. Na ang sabi po diyan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mula po sa New Living Translation. Ulitin ko po. Ang sabi po diyan is, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nakukuha po ba natin to? Wala yatang nakakakuha. Okay. Alam niyo po, yung amen natin means yes. Okay? Means I agree. Means I accept. Okay? So, kaya nga po ito, ito po ay ipinapakita sa atin, isinulat po ito sa Bible kasi gusto nating maunawaan na noong pa man, di ba, sabi po ni John sa chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and that is Jesus, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, and the Word become flesh. Okay? So, kaya po, titingnan natin, that's yesterday. In the beginning is the yesterday that Jesus is the Word. Okay? And ang sabi nga, same yesterday. Yun na naman. Noon pa man, noong nakaraang mga araw, at ang sabi dito, ngayon at magpawalang hanggan. So kaya po yung tiwala natin, kasi ano yung meaning ng ating trust? Assured, tiyak, okay, na mapagkakatiwalaan, reliance on the character. So yan po ang karakter ng Panginoon natin. Amen po ba? So siya po ay talagang mapagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Pero po, alam nyo, ito nangyayari sa ating lahat eh. Okay. So magsabi po kayo ng amen kung nararanasan ninyo. There are times when we are in the middle of trials or storm of life, okay? Napakahirap tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Di ba, pag may mga problema na tayo, okay, hindi lang si Judith at saka si Juna, si Juna at saka si Judith, pagka, yan po, malakas po yung kaba. Yeah? Lalo na kung may mga interest pa, no? Yung mga Juna at Judith mo, no? So, kaya po, parang ang hirap mong paniwalaan that God can provide. Most especially, pag malapit na po yan eh. Sino po ang nakaranas sa atin dito na andin dyan na si Juna at nandin dyan na si Judith ba? Judith. Talagang before na matapos yung araw na yon dumating yung pinagpe-pray mo. Have you experienced that? O wala kayong problema sa Juna at saka sa Judith? Galing naman ninyo, no? Okay. So, kaya po napakahalaga yan, kasi imagine po, sa mga panahong nandoon tayo sa ganong mga kalagayan, o kaya naman po ay bigla na lang na hospital and we need money. Lalo ngayon, yung COVID ngayon talagang uubusin ang lahat sa iyo. Kahit sabihin pa natin may PhilHealth, pinakamaliit na gagastusin mo is 500,000 kung magtatagal ka sa hospital. At minsan is more than that pa. Meron tayo isang kapatid dito, 200,000+ yata yung binayad niya. Kaya po merong kwento na ayaw daw pong palabasin yung tatay dahil ang laki ng kanilang bill. And sabi po nila doon sa ospital, dyan na lang ang tatay ko. Dyan na lang ang tatay ko kung ayaw niyo kami palabasin. So, kaya po ang ginawa nila, pinagawa na lang ng promissory note para makalabas. Kasi pagka pinag-stay pa nila yung tatay niya doon, siyempre gagastusan pa nila yon. Okay. So, whether it is true or not, alam niyo po, yan yung mga bagay na kailangan makita natin. In the midst of storm, in the midst of trials, in the midst of suffering, in the midst of needs, okay? Kailangan tayong magtiwala
at maniwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At lagi siyang tutugon. Okay, kaya po ang title ng ating message today is Keep Trusting, Keep Believing. Okay, keep trusting, keep believing. Kasi po, keep trusting and keep believing is a process. Okay? So, yung pananampalataya po natin ay nag-grow. At tayo pong lahat ay kailangang mag-grow sa ating pananampalataya. May mga stages po ng buhay natin na kailangang umangat din po ang level ng ating mga pananampalataya. Okay? Nandiyan pa po ba kayo? One good example, although palagi na po natin nadidinig ang storya niya, pero nais ko pong ipakita sa inyo yung simple way paano po niya nagawa yung keep trusting and keep on believing God. Okay? So talagang very very well known po siya dahil talagang ibang klase po ang kanyang pananampalataya. Ang sabi nga ay siya yung ama ng mga mananampalataya. Hindi lang ng mga Hudyo, kung hindi maging ng mga Hentil o tayo na mga hindi Hudyo. Okay? Not Israelites. Okay? So, and that person is Abraham. Okay? So, just to give you a background again and refresh your mind, si Abraham po ay, ang kanyang former name is Abram. Okay? Meaning, father of nation. O father of, nation nga. Okay? So, God instructed him to go out of his country. Talagang iwanan po niya all his convenience. Iwanan niya lahat ng kanyang kamag-anak and go to the place na sasabihin sa kanya ng Panginoon. Wala pa pong definite place yun, ano? Basta sasabi niya, umalis ka dyan sa lugar mo at pumunta ka doon sa bayan na ituturo ko sa iyo. Okay? So, and then, ang kailangan niyang gawin, iwanan niya yung lahat ng kamag-anak niya. Ano? So, parang ang hirap yata nun, ano? Hello? So, tayo pa namang mga Pilipino, we are so attached sa bawat pamilya natin. Kaya kahit na may anak na, kahit may anak na yung anak mo, andi dyan pa rin eh. Di ba? So, which is okay lang naman kung okay sa inyo. Pero sabi ko nga, kung nasa atin, let us help them to be independent. Tumayo sa kanilang sarili. Okay? So, kaya po dito, there are 3 things that I would like to share with you na to refresh our mind how Abraham keep trusting and keep believing God. Okay? So, hanggang tumuting siya doon sa punto na talaga makita natin, he was known or he is known even today as the father of faith. Siya ang ating ama sa pananampalataya. Kaya tayo nananampalataya ngayon because there is that Abraham who believed God. Okay? Na talagang hindi po siya perfect. Okay? So pag tiningnan po natin ang mga Bible characters na ito, yung tinatawag ng Hebrews na mga heroes of faith, yung mga bayani ng pananampalataya, yung mga magagaling. Like for example, si David. Okay? So hindi po mga holy na agad itong taong ito. Okay? Hindi po sila ibig sabihin, magaling kasi sila eh. Ako hindi. Banal na kasi sila, ako hindi. No. Even Peter, even Paul. So kung titingnan po natin si Abraham, dati po siyang adulterous. Bakit? Nakikalod niya siya kay Hagar. Ganon din po si David. Si David, ipinapatay pa niya yung murderer na siya, adulterous pa siya. Okay? So gusto ko lang makita ninyo that they are also ordinary human tulad natin. Hello? Dito nga, para pang mas matindi pa yung kanilang nagawang kasalanan. Tayo, hindi naman natin nagawa siguro yun. Amen po ba? So, pero si Paul, dati siyang taga-usig ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. At isa sa ipinapatay niya ay si Stephen. Okay, ng Acts chapter 6 and chapter 7. So ipinapatay niya si Stephen.
sa pamamagitan ng pagbato. Hello? And many more, makikita po natin that they are not perfect. They are not saints. Okay? They are human like us. Na kaya ko po pinapakitang mabuti ito so that makita mo na if they have done that, they were able to do that because they are an example to us na tayo man, to encourage us na tayo man ay magagawa natin yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, we must keep trusting and keep believing God. Okay. So the first thing na gusto ko pong makita ninyo is in our text po pala is in Romans chapter 4. Okay. In Romans chapter 4 verse 17 to 18, so this is how Abraham keep trusting and keep believing on God because of His Word. Okay. So nagpatuloy po siyang magtiwala at maniwala sa Diyos dahil sa kanyang mga salita. Okay? So very important po 'yan, So in order for us na makapagpatuloy na magtiwala at maniwala sa Diyos, kailangan po alam natin ang kanyang salita. Amen po ba? Amen po ba? That's why alam niyo po pagka kayo ay in-encourage magbasa ng Bible, hindi po dahil yung church namin, pinipilit kami magbasa ng Bible. No. May mga nagtuturo po ngayon na sabi niya, hindi mo na kailangan magbasa ng Bible. That's wrong. Why? Because the Bible is the Word of God. Hindi ka po makakapagpatuloy na magtiwala o maniwala sa Panginoon kung wala kang salita ng Diyos. Praise God. Okay. So, basahin po natin in Romans chapter 4, verse 17 to 18. Okay. That is what the scriptures when God told him, I have made you the father of many nations. So ano po yung patuloy niyang pinagtiwala at pinaniwalaan sa Diyos? Sabi ko nga po, ang una niyang pangalan is Abram. Pero later on, ginawa siya ng Diyos na Abraham. From being a father of nation to becoming a father of many nations. Hello? Imposible ba sa kanya yon? Yes. Why? Kasi po at that time, he was already 75 years old. In the natural po, kahit siya mismo, kung babasahin natin ang Genesis chapter 18, in the natural, talagang sabi niya, wala na. Sabi nga ni Sarah, ngayon pang yung aking asawa, wala ng pleasure. At siya naman, patay na yung kanyang bahay bata. So kung titingnan po natin, so in the natural, it is very hard to trust the Word of God and to believe God that He can do what He has promised. Andiyan pa po ba kayo? Okay, kaya sabi niya dito, at ang matindi po dito, hindi lang siya sinabing father of nation, kung hindi father of many nations. Mas mabigat po yata yon. So wala na nga siyang anak, tapos binago pa ng Diyos yung kanyang pangalan at ginawa siyang mas matindi pa. Okay? So kaya kung makikita po natin dito, para bang hindi pa nga nangyayari, binigyan na naman siya ng Panginoon ng panibagong level na kailangan niyang pagtiwalaan at paniwalaan. Hello? Kaya kung titingnan po natin dito, kaya he is a very good example to us. And most of us, like him, God is calling us to another level of our faith. Hello? Kaya po niya tayo tinatawag, hindi lang tayo para manampalataya, maligtas, mag-attend, but God is calling us to another level. And we can do that by keep on trusting God and believing God.
Okay, tuloy po natin yung verse. This happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. So, ganito niya nakita ang Diyos. Ang Diyos ay kayang bumuhay ng mga patay at ang Diyos ay kayang lumikha mula sa wala. Di ba? So, kaya pag binasa po natin ng Genesis, let there be light. Alam niyo ba na ang mundo noon ay madilim? Yan po ang sabi ng Genesis 1:1. Okay, na nung pasimula, the whole earth is full of darkness. Kaya ang una po niyang nilikha is, let there be light. At mula sa kadiliman, sumikat ang liwanag. Amen. So nakikita po natin ito. Kaya yun yung pinagtiwalaan niya eh. Kaya niyang lumikha na mula sa wala para magkaroon. So ibig niyang sabihin, if God calls me Abraham, means father of many nations, He can make me a father of many nations. Kaya ang sabi po dito, this happened because Abraham believed. So nangyari po ito. Although not in his time, ibig sabihin namatay po siya, pero it happens. Pero ang naging puhunan ng katotohanan upang ang pangako ng Diyos ay mangyari, ay yung kanyang pagtitiwala at paniniwala. Hello, naintindihan po ba natin? Okay. So, tuloy po natin sa verse 18. Even when there was no reason, imagine, wala pong kadahi-dahilan for hope, wala pong kapag-apag-asa, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations, for God had said to him, that's how many descendants you will have. Alam niyo po kung gaano kadami yung descendants na sinabi sa kanya ng Panginoon. Ito po walang kadahi-dahilan para umasa siya. Siyempre nga naman, siguro matagal na silang mag-asawa ni Sarai. Okay, at that time. Pero hindi sila magkaanak. Tapos ito, matanda na siya. Okay? Tapos saka siya tatawagin ng Panginoon, sasabihin, Father of many nations. Hello? Hello? So, kaya tayo po, napakahalaga na yung pananampalataya po na yung pagtitiwala natin sa Panginoon at paniniwala natin through His Word. Okay, kaya po dapat lumago ang mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan dumami ang ating, hanggat maaari, talagang nababasa natin ng Biblia. Pwede po nating i-goal na the whole year, the whole Bible, nabasa natin. Hindi po imposible yan. Actually, sa mga susunod na panahon, hindi lang the whole year mo mababasa ang Bible Okay, pwede mong mabasa po ang Bible sa maiksing panahon. The whole Bible. Hello? At ito po yung maganda. The more you read the Bible, the more na nagiging parang nabubuksang aklat o liwanag sa iyo. Okay? So, yung iba nagiging dahilan, kasi pag nagbabasa ako ng Biblia, inaantok ako So, yung po, kasi it's not our habit. Okay, kaya po dapat i-overcome po natin yun. Okay? So, kaya nga po, makita natin, gaano kadami yung descendants na tinuro sa kanya ng Panginoon? Una, kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Can you count? Can you count the sand? Hindi po ba? Hindi. And then, later on, ipinalabas po siya ng Lord sa tent niya at ipinakita ang mga bituin. If you count the stars, sabi niya, that will be your descendants. Hello? So, ibig sabihin talagang, nung makita niya yung mga bituin na ginawa ng Diyos, na nilikha ng Diyos, at alam niyo ba, pinangalanan pa yan, isa-isa ng Diyos. Every stars in the sky, sa napakaraming Milky Way and galaxies dyan sa itaas, God called them by name. God named them. Hello? Tayo dito sa lupa, kaya ilan-ilan pa lang yun na
nadidiskubre na pinapangalanan. But God gave names to all the stars. Nasa Bible po yan. Ano ho? Okay. So, kaya po, nung makita niya yon, that's how he trusts God. That's how he believed God. That's how hope against hope ay umasa siya na mangyayari ang pangako ng Panginoon sapagkat mayroong pangako, mayroong mga salita ang Diyos sa kanya. Praise God. So kaya po, dapat meron tayong pinangahawakan ng salita ng Diyos. Hindi yung sinabi ni pastor, sinabi ni sister, sinabi ni leader. No, sinabi ng Lord. Okay? It is written in the Word of God. Kaya nga po, siguro kaya ako naiiyak kanina dahil I'm praying na talagang ma-restore ako. So nung kinakanta na natin yung Greater Are You, tapos even in the worst of pain, under your loving care, I'm restored. Hindi na ako makakanta. Ayoko na ituloy, baka amiyak na naman ako. Okay, so yun po yung napakahalaga, no? Because I have a word from the Lord that in these last days, ipinakita po niya sa akin the reason why I did not die despite of last year, 3 times ako nag-50-50. And that even the doctor talagang nagtaka. Kaya po nung tinanong ni Pastora Mila na ano po ba yung mga pwede niyang kainin, sabi niya, pakain mo na lahat. Hello? Andiyan po ba kayo? So, ipakain mo na lahat. So, pagka ganun po ang salita ng doktor, sabihin, ipakain mo na lahat para kung mawala man siya, at least nakain na lahat. Ano? So, yun po yung pinakahuli. Ano? But before that, yun nga, nagkaroon ako ng operation and then, na-confine ulit sa ICU for 14 days. That was my second time na ako po ay nag-50-50. And the last time, talagang, yun, CCU naman. Ano? So, to make that, noon talaga pong nawawalan na ako ng tiwala sa Diyos. Nawalan ba ako ng tiwala sa Diyos? Nawalan ba ako ng paniniwala sa Diyos? Yes. Hindi po como ako'y pastor, ganun na ho ako talagang na-depress po ako, natakot ako, na talagang, hindi ako takot mamatay, pero takot ako talaga sa mga gastusin, takot ako sa ospital. At ngayon nga, pag pares kahapon, nagpa-blood camp po ako, talagang takot na takot ako doon sa karayom. At magkabila ang tinusukan po na braso ko bago nakakuha ng dugo. So, pero ngayon po, sabi ko nga, Lord, I believe that you not only will restore me, but you are going to use me in these last days. Kaya po tayo dito, kailangan po tayong magpatuloy na magtiwala at maniwala sa Panginoon. Bakit? Kasi merong matinding gagawin ang Diyos sa ating mga buhay at sa pamamagitan po natin. You cannot imagine how God is going to use us. You cannot imagine how God is going to use this local church. In these last days, ang pangako po niya, ibubuhos niya yung kanyang Espiritu Santo like a former and latter rain, tulad ng una at huling ulan. Yan po ang inaasahan ng mga Israelites sa kanilang pagtatanim at pag-aani. Pag nagsabay po yung dalawang yon, nag-aabot po yung kanilang ani, yung unang tanim at yung pangalawang tanim. At sumasagana po talaga sila. Amen po ba? So kaya po tayo ay talagang pinapofocus ng Panginoon sa kanyang mga salita so that, alam niyo po, aalisin niya tayo sa lahat ng kalagayan natin ngayon. Okay? At tutuparin niya ang kanyang mga pangako if we will continue to keep trusting and keep believing on His Word. Okay.
yung pong pagpapatuloy natin na magtiwala sa kanyang mga salita ay napakahalaga. But number 2 thing na kailangan makita natin sa example po ni Abraham, his faith is not weakened. So sa verse 19, ang sabi po diyan, and Abraham's faith did not weaken. Hindi po nanghina ang pananampalataya ni Abraham. Even though, kahit na at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. Okay? And so was Sarah's womb. Okay? Hello? Ito po, sabi nga niya, he considered his body as good as dead. Bakit? Napakatanda na po niya eh. Kasi bakit? 100 years old ba naman? Hello? Andiyan pa po ba kayo? I-figure out ninyo, i-picture ninyo, okay, 100-year-old man and a 90-years-old woman. Hello? Hello? So, kaya i-figure out natin, So, it's impossible. Okay? Pero sabi nga, because he believed, God has a word for him. God has His word na ibinigay sa kanya that you will be father of many nations, kaya po hindi nanghihina yung kanyang pananampalataya. He continued to trust and believe God. That's why his faith never and did not weaken. Amen. So, kaya po tayo minsan yung mga prayers natin, hindi pa tinutugon ng Diyos, para bang tinatamad na tayong manampalataya. Hello? Andiyan po ba tayo? Para bang lungkot-lungkot na natin o kaya naman tinatamad na tayo magbasa ng Bible, manalangin, mag-attend, mag-life group, para bang kinakatamaran na natin, wala namang nangyayari. Tagal ko nang nananalangin, tagal ko nang nag-attend, wala namang nangyayari. Hello? Imagine 25 years. 25 long years bago natupad na si Isaac po ay ibigay kila Abraham. Andiyan po ba tayo? So, imaginein po ninyo, 100 years old na siya, paano pa niya makikita yung kasing dami ng bituin at kasing dami ng buhangin sa pangpang ang kanya magiging lahi, at paano pa niya makikita ang maraming mga bansa kung siya ay 100 years old na? Diba? So, ang dami po niyang reason para manghina sa kanyang pananampalataya. Paano pa akong mananampalataya? Paano pa ako mananalangin? Pray naman ako ng pray, wala namang nangyayari. Nag-attend pa ako ng life group, nagpapapray pa ako, wala rin nangyayari. Wala yata mga anointing yung mga leaders dyan eh. Attend ako ng attend, wala rin nangyayari. So, sige, kayo na lang. Andiyan pa po ba kayo? But Abraham, sabi po, hindi po siya nanghina. Imagine 25 years. Hello? Pag may matinding gagawin ng Diyos, kailangan i-develop muna niya yung ating pananampalataya. Amen? Amen? That every storm, every suffering, every trials, every na matitinding needs, na-overcome natin. Amen. Kaya ako po, nung nanghina ako sa pananampalataya ko, ang tanong ko, Lord, why did you allow me? Naging matapat naman ako maglingkod sa iyo. Alam niyo po ba that I'm serving God for more than 30 years, tapos biglang nangyari sa akin ito? Hello? Sabi ko, parang tiniis ko naman lahat . Ang dami kong pagtitiis na ginawa, pero bakit ko pa naranasan ito? Alam niyo po, God is developing my character. If God is going to use me ng mas matindi, kailangan makita ko ang pangyayari at madaanan na ito na kaya kong alisin ng Diyos sa sitwasyon ko. Amen. Kaya binigyan po niya ako ng word na aking pagtitiwalaan at paniniwalaan sa aking buhay.
Amen. Okay, so tingnan po ninyo hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. That's why, kanina sabi ko nga naiyak ako because God restored my faith. I am beginning to develop that faith again. Amen. I am beginning to keep trusting and believing God. So, kasi po, every time na dinideclare ko, sabi nga ni Anjanette kanina, there is power in declaration. Every time na nagdi-declare po ako ng pananampalataya, kung ano-anong sakit uli yung dumadapo sa akin. Kasi yung puso ko po, mahina nang mag-pump. So, namamanas po ako. Mula paa hanggang dito po, umabot. Talagang pati bituka ko daw na maga. Minanas. Kaya ayaw na akong tabla ng tabletas. And talagang just this week, talagang hindi ako basta makatayo. Lagi ako nahihilo. But sabi ko, I have to overcome this. That's why I am standing before you today. Sabi ko, if God is going to use me, I need to overcome this storm in my life. Amen. So, my focus is not about material things anymore. My focus is not about anything of this world. My focus right now is how God is going to use me. Okay. So, because Abraham keep trusting and keep believing God, he never weakened his faith, or he did not his faith is not weakened. And number 3, Abraham never wavered in believing God's promise. Parang pare-parehas lang, pero sabi dito, he never wavered. Tingnan po natin sa verse 20. Abraham never wavered in believing God's promises. Okay. So, in fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. So, tingnan po ninyo, sa tagal bago natugon yung kanyang panalangin, yung pangako ng Diyos, ang sabi po dito, hindi nag-waver. Ano nga sa Tagalog yung waver? Hindi siya nag-alinlangan, okay? Sa mga pangako ng Panginoon. But instead, sabi po dito, yung siya ay naging malakas sa kanyang pananampalataya. Okay? Tumibay yung kanyang pananampalataya. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Okay, so kaya po dito yan po ang sabi ng verse 20, Sabi nga ay he did not waver in believing God's promise. In fact, his faith, so yung faith natin, sabi dito, grew stronger. I like this word, grew stronger, lumago ng matatag, matibay. And in this, he brought glory to God. Ganon po siya nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And that's God's very purpose sa ating buhay. Mabigyan natin siya ng kaluwalhatian sa buhay na ito. Amen. Kasi when we face God, hindi niya tatanong, gaano kalaki, gaano kaganda, gaano karami ang kayamanan mo, gaano kalaki bahay mo, gaano kalaki lupain mo. Okay? So, hindi po yan ang tatanong ng Diyos. Kundi ang tatanong ng Diyos is, gaano mo nagawa ang layunin niya sa buhay mo. Kasi tinawag po niya tayo, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil maganda matalino ka, hindi dahil mayaman o mahirap ka, pinili o tiniligtas tayo ng Diyos para sa kanyang layunin at biyaya. Amen. Biyaya lang ng Diyos yung kaligtasan natin. Kaya mapalad ka, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka, narito ka. Mapalad ka, niligtas ka ni Lord. Praise God. Nandiyan pa po ba kayo? Tuloy natin sa verse 21. He was fully convinced. Ito po ang ibig sabihin ng did not waver.
fully convinced. Amen. That God is able to do whatever He promises. Okay. Alam niyo po, minsan, ano ba yung example? Nung minsan dangerous po yung giving fully, yung yung ikaw ay fully convinced, lalo na in relationship na hindi tama. Hello? Kasi namamali. Andiyan ba kayo? Marami pa namang ganito ngayon, kukonvince ka, kukunin yung full confidence mo para lokohin ka. Okay, but God, ang sabi po dito, sabi He was fully convinced. Ibig sabihin ng fully convinced is hindi lang yung mind, but His whole being. Kaya nga He did not waver eh. That's why His faith is not weakened. Bakit? Because He was fully convinced, okay, that God is able. Yun po ang napakahalaga doon, that God is able, na kaya ng Diyos na anuman ang kanyang pangako ay tuparin niya. Amen? Andiyan po ba kayo? At totoo naman po yun, gagawin ng Diyos ang kanyang lahat ng ipinangako sa iyo. Kaya nga, alam niyo po, meron tayong tinatawag ng mga specific promises na ibinibigay sa iyo ng Lord. What promise do you have right now? Sa iyong pagbabasa ng Biblia, paano nangusap ang Diyos sa iyo at nangako ang Diyos sa iyo? When you are praying, do you have a promise from the Lord? Amen. Saan po ba yan makukuha? In the Bible. When we read the Bible is full of promises. And when you are reading the Bible and when you are praying for something, He will give you a confirmation. He will give you a word na pangahawakan mo. That's why you can keep trusting. You can keep believing. And you will not weaken your faith and will not waver your faith. But instead, you will be fully convinced that God is going to do His promise. Amen. And then verse 22, and because of Abraham's faith, God counted him as righteous. So doon pa lang siya kinount ng Diyos na righteous. Nasabi po dito, nung siya ay nanampalataya sa Diyos. Tayo ay kinonsider na Diyos righteous because we believe. Sabi nga, we are all saved by grace through faith. And that is because of the Lord Jesus Christ. Okay? Maliwanag po ba? Andyan pa po ba kayo? So, kaya po sa umagang ito, this is what we need to develop sa ating pong mga buhay. Okay? So, kaya po napakahalaga na ang pananampalataya natin ay ating pinapalago. Amen? Not just by attending, tulad po ng ating pagtitipon ngayon, o ng ating mga life group, pero meron ka ring personal na pagpapalago sa iyong pananampalataya by reading, studying, and listening to His Word. Amen. Kaya po tayo may life class. Kaya po tayo may devotion. Hindi para pahirapan kayo, hindi para pilitin kayo. No. But to train us to develop habit and habits. Amen? So, dati naantok kang magbasa. Ngayon, excited ka nang magbasa. Bakit? Nakikita mo yung mga pangako ng Diyos pala sa iyo. Amen? Okay. So, dati, mas nakakatagal ka pang manood ng TV o makakatagal ka pa sa FB kaysa sa magbasa ng Bible. Hello? But this time, you will develop, hindi masamang mag-FB kung hindi naman napakatagal, but spend time also in the Word of God. Bakit? Sa FB kasi, chismis ang makukuha mo. Basura makukuha mo eh. Yung iba pa naman, gustong-gusto na pati yung galit nila nando doon sa FB. Nakikipag-away sa comment. Pero sa Word of God, you will receive promises from God.
And in the example of Abraham, this is the reason why ibinigay po ng Diyos sa kanya si Abraham when he was 100 years old. And Isaac, nung si Isaac po ay pinanganak si Jacob at si Esau, na siyang kasama na po si Ismael, na siyang nagsimula ng mga nasyon. And Jacob, who became Israel, is the father of the Israelites today. Hello? And then yung ibang mga Arabs nations, yan po ay mga lahi ni Esau. Hello? At saka po ni Ismael. At saka po nung mga naging anak niya kay Ketura, nung mamatay si Sarah, nag-asawa po uli siya at nagkaroon siya ng 5 anak. And it also becomes nations. Kaya lang, hanggang ngayon, kinakaaway po nila ang Israel. Bakit? Because ang Israel is the chosen nation of God. Okay, Israel is the result of, or sabihin, the descendants of Isaac. Amen? Amen? The son of promise. So, para hindi na po ako lumayo, kaya just to refresh our understanding today, 3 bagay ang example sa atin ni Abraham. Ano po yun? To keep trusting and keep believing the promises of God. And because of that promises, he did not, sabi po dito, weaken his faith. And because he did not weaken his faith, he did not waver because he was fully convinced na ang salita ng Diyos, ang pangako niya, ay tutuparin niya sa kanya. At ganun din sa bawat isa sa atin. Did you receive it right now? Tumayo po tayong lahat. I know tayo pong lahat ay may pinapanalangin. Tayo pong lahat ngayon ay naniniwala po ako na we are expecting something to happen different sa ating mga buhay through the hands of God. Amen po ba? So sino pong nag-expect sa atin na ang mga kamay ng Diyos ay kikilos sa inyong mga buhay? Okay, so that's how important is the Word of God. Okay? So, ako po ilang linggo ko mineditate yung promise niya sa akin, And hindi man po ganun kabilis, but gradually that word is giving me strength to help me develop that faith, the trust, that believing God that He is true to His word. Amen. Sabi ko nga sa Lord, hindi po masasayang ang tulong ng lahat ng mga tao na tumulong sa akin kung bakit ako buhay ngayon. Hindi masasayang ang lahat ng kanilang panalangin, pagtulong sa akin kung bakit ako buhay ngayon. And it is because of you. Bakit ang mga taong ito ay tumulong, nanalangin, na nagbigay muli ng buhay sa akin. Kaya po sabi ko, Lord, hindi ko sasayangin to. Hindi ako makamatay sa COVID o sa anumang sakit. Sabi ko, mamamatay ako na natupad ko ang iyong layunin sa aking buhay. That's why I encourage you today. When you keep trusting and believing God, do not be afraid of anything. But believe God that He has a word for you. He has a purpose for you. And God wants to fill that purpose in your life. And the devil has no power to steal that purpose in your life as you keep trusting and keep believing God in your life. Praise be to God. Praise be to God. So I want you to bow your heads right now. And I want to personally talk to Jesus. He is here. He is here. He is present right now.
He is with you. He is with us. And He is willing to touch you, to move in your life, to speak to you. Thank you, Jesus. Oh, I bless you, Lord God. I bless you, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sige po. Just continue to talk to Jesus. Siyasatin mo, Panginoon, ang aming mga puso. At tulungan kami, Panginoon, na magtiwala at maniwala sa iyo, Panginoon. Naririto kami sa oras na ito, naniniwala at nagtitiwala, at walang dahilan na hindi kami umasa. Sa halip, Panginoon, ay makita namin, O God, at huwag kaming panghinaan ng aming pananampalataya, ni mag-alinlangan man, kundi kami maging ganap na kumbensido na ang iyong mga salita ay ganap at totoo, na ikaw ay siyang noon, ngayon at magpakailanman, na ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon, na ikaw ay sumasa amin, na ikaw ay nariyan lagi sa aming tabi, naging nasa sa amin, Panginoon, upang gabayan kami, turuan kami, tulungan kami, Panginoon. Sa lahat po ng pagkakataon, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, makakapagtiwala kami na kapag kami ay dumulog, tumawag sa iyo, Panginoon, nandiyan ka upang sumagot. Kaya po, tulungan niyo kami na aming pong palaguin ang aming mga pananampalataya. Tulungan niyo kami at bigyan mo kami ng iyong mga pangako na aming pangahawakan sa buhay na ito, upang amin pong matibay na maging sandata, upang ang aming pananampalataya ay lumago, tumibay at tumatag tulad po ni Abraham, nang tawagin mo siya bilang ama ng mga bansa at ipakita sa kanya ang iyong pangako kung gaano kadami ang lahi na pagmumalain mo sa kanya. Ganon din po sa amin, Lord. Ang iyong mga salita ay tunay po, Panginoon, na maging gabay po namin. Salamat po sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakila sa lahat. Ikaw ang Panginoon na anuman ang mga bagay na pangit na nangyayari sa aming buhay, ipinapanumbalik mo kami, tinutulungan mo kami. Kaya salamat po sa iyo, Panginoon. Sige, awitin nga natin yun. Greater are you. Over the words of faith, and under your loving reign, I'm restored. Now all that I am is yes, Lord God. Thank you, Jesus.
the works of grace. Under your loving grace, my Lord, know that I am is yours. Stronger are you. You carry me in your embrace. Changing to all of my days. My reward is knowing that I am yours. All that I am, I'm praising your name, and all I desire to live in your praise. Mercy surround me, grace overwhelm me. In my weakness, Lord, help me to stand. Be our prayer, and all That I am, I'm praising your name, and all I desire to live in your grace. And mercy surround me, and grace overwhelm me. In my weakness, Lord, to stand. yes, Lord, you are greater over the world. Ano mang kalagayan namin, Panginoon, higit kang makapangyarihan, higit kang dakila, at kaya mong gawin na pagtagumpayin kami, Panginoon. Sapagkat sa iyo ay walang imposible. Ikaw ay kayang bumuhay ng mga patay at maglikha ng mga bagay mula sa wala. Kaya Panginoon, salamat po sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin to hear your word. At ngayon mula sa umagang ito, tulungan mo kaming panghawakan ito, O Diyos, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kailanmay hindi ka magkukulang. Kailanmay hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang bawat isa sa atin magsabi ng Amen. Praise God. Come on, lift up your hands. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord continue to help you to trust Him. Believe on Him. The Lord gives you His promises. The Lord will give you wisdom. The Lord bless your family. Bless your business. Bless your work. The Lord gives you peace, strength, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say Amen and Amen.